So, ngayon pong umaga pong ito, sa lahat po ng ating pong tagapanood, kasama na po natin si Brother Osorio Andrew, nanonood po sa atin ngayon. Good morning po sa inyo. At sa akin po mga minamahal na kapatid, mula po sa Rizal, mula po sa Tarlac nga baga o Bulacan. Ayan. Ayun. So kung saan man kayong lugar, basta wag laang sa Mars, Ayun. So in Psalms chapter 56. Okay. Babasahin niyo po sa inyong wika, pero babasahin ko po sa wikang English. So ayan, sabi po dito, "Be merciful unto me, O God, for man would swallow me up. He fighting daily oppresseth me. Mine enemies would daily swallow me up. For they be many that fight against me, O thou most high. What time I am afraid, I will trust in thee. In God I will praise his word. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. Every day they wrest my words. All their thoughts are against me for evil. They gather themselves together. They hide themselves. They mark my steps when they wait for my soul. Shall they escape by iniquity? In thine anger, cast down the people, O God. Thou tellest my wanderings. Put thou my tears into thy bottle. Are they not in thy book? Verse 9, when I cry unto thee, then shall mine enemies turn back. This I know, for God is for me. In God will I praise his word. In the Lord will I praise his word. In God have I put my trust. I will not be afraid what man can do unto me. Thy vows are upon me, O God. I will render praises unto thee, for thou hast delivered my soul from death. Will not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living? So this morning po, meron pong dalawang bahagi po ang Psalm chapter 56 that we are going to discuss. Ang una po is the time of distress, sa kapanahunan po ng kabagabagan. Araw-araw po ay may kabagabagan. Nakakapagpabagabag. So, kapag hindi mo yun mabanggit, ikaw ay nababagabag. Pangalawa po is the assurance of God's protection. So, may problema, parang as I meditate upon this chapter, may bad news, merong good news ang Panginoon. Kaya kung bibigyan ko po ito ng sariling mensahe, ng title, ang pamagat ko po is the bad news from this world and the good news from God. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw at buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi po lahat ay umabot pa sa ganitong araw. At ngayon po ay nabalitaan po namin na kahit hindi po talagang direktang tumama ang mga bagyo, pero yung dami po ng ulan ay nagpabaha sa maraming lugar. Lord, we thank you na kahit po medyo hindi maganda yung aming mga lugar dahil nga po maulan, maputik, mahirap po kumilos, Panginoon. Pero mas mapalad pa rin po kami kesa po dun sa hanggang ngayon wala pong matungtungang tuyo sa kanilang mga tahanan. Ang kanilang mga gamit ay nangasira at nangawasak. Yung iba po walang matirahan, nakatira po sila sa basketball court. Pero kami, O Diyos, nagpapasalamat na kahit papaano po ay meron pong maayos na tirahan, may nakakain. At kami po, Panginoon, higit sa lahat, may salita mo na pwedeng kanin sa aming buhay. Amen. O Diyos, samahan niyo po kami
sa pag-aaral po ng iyong mga salita. Lagi niyo po kaming tutulungan sapagkat kinikilala po namin na araw-araw mahina po kami kung kami po'y sa aming mga sarili lamang magtitiwala. O Diyos, Ikaw na po ang bahala sa amin at patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so yon, magandang araw po at salamat po sa mga sumusubaybay po sa atin sa atin pong morning devotion every Thursday. So, malapit na po tayong mga lahati po ng aklat po ng mga awit. Ano po, at itutuloy-tuloy po natin ito hanggang sa Lamentations. Ano po? And after po ng Lamentations, mahaba pa po 'yun. Hindi ho natin alam kung buhay pa po tayo noon. Ano po? Sapagkat napakarami po pong chapters bago makarating sa Lamentation. Dadaan po sa Book of Proverbs. Ano po? After ng Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, ano po, and then Isaiah, Jeremiah, Lamentation. Lulundag tayo dun sa Lamentation. Ano po? So ito po ay mga sulat na kung saan ay nakakatulong para po maibsan yung ating po mga kabigatan. Ano po? Alam niyo po ba na wala pong taong exempted pagdating po sa tinatawag na distress. Akala lang po ng maraming tao kapag ka ikaw ay may magandang trabaho, marami kang pera, maganda bahay mo, wala ka ng problema. No. Ang buhay natin ay hindi lamang po sa material na bagay. Lagi po nating tatandaan na tayo po ay hindi lamang mabubuhay po sa pisikal. Meron tayong mga pagkatao. No po? Meron tayong mga pangangailangan sa kalooban, yung tinatawag nating craving ng ating soul, yung tinatawag na pagkain spiritual sa ating buhay. Ano po? Kaya, tingnan nyo po, kapag ka tayo po'y mananampalataya na, at ito po bilang pastor at isang mananampalataya, ano po, nararanasan ko din po sa aking pong buhay, yung tinatawag na distress. Pag sinabi po kasi nating distress, it is a feeling of a deep agony, ano po, or anxiety. Yung malalim na pagkabagabag ng ating po mga kalooban. So, the question, bakit tayo po ay pinadadaan ng Diyos sa ganito po mga pagkakataon? I want to answer that question, ano po, bago tayo mag-proceed po dito sa ating pinakang lesson, no? Bakit niya hinahayaan na tayo dumaan sa mga ganito pong mga pagkakataon? You know, to give a simple answer to that question, kasi po tayong mga tao, akala natin ay hindi mahalaga ang magbigay ng panahon sa Diyos. Kaya nga tingnan nyo, araw na nga po ng linggo, trabaho pa rin ang iniisip ng marami. Ano, kasi ang isip po nila, mas mahalaga yung pera, yung pangangailangan. No? Ay yung iba naman, mas mahalaga sa kanila ang kasalanan. Ano, yung bisyo. Kaya wala silang masyadong panahon. Pero bakit nakakapakinig tayo ng mga kwento na may mga taong walang ginawa kundi magpakasaya sa buhay, pero ngayon siya'y lugmok na lugmok. Di ba? Sapagkat ang Diyos po ay nagpapakita ng kanyang awa. Sa paano pong paraan? Na inilalagay niya tayo sa kaunawaan, tinutulungan niya tayo na maunawaan natin na hindi pala natin kaya na mabuhay na malayo sa Kanya. No? Mahirap ang mabuhay ng malayo sa salita ng Panginoon. Yun po ang mensahe. Kaya nga po tingnan nyo, sa problema at problema, ang inyong lingkod hindi lang ako nagpapahalata, marami din po akong problema. Amen. Ano po? So, meron din naman akong pamilya, meron din akong pangangailangan, meron din naman kaming pisikal. Nga lamang, biyaya lang po ng Diyos sa pisikal, alam nyo, naniniwala ako doon sa kasabihang, prevention is better than cure.
mas magaling yung wag kang kumain ng maaalat kaysa ikaw ay magpa-dialysis. Yun ang ibig sabihin nun. Ano po? Mahirap ang magpa-dialysis kaysa ikaw ay kumain ng masusustansyang pagkain o gulay. Ano po? Kaya nga po, advantage po nating mga dukha, lagi tayong nakagulay. Huwag tayong magreklamo na tayo nakagulay o isda laang. Huwag tayong magreklamo sa Diyos na habang buhay na bang ganito ang aking buhay? Hindi na ba ako makakapag-Jollibee? Ano, hindi na ba? Samantalang yung iba, kita ko yan ang problema po, kapag tayo po ay masyadong exposed sa social media, tayo po, imbis na maging masaya, nalulungkot po tayo. Bakit? Dahil nakikita natin, yung iba nagpo-post, nakamilti. Yung iba nagpo-post, sana all honor. Naiinggit, sapagkat siya hindi honor. Alam nyo po, ano gang gagawin kung meron talagang mga pinagpala ang Diyos ng katalinuhan. Pero, ang ultimatum ng buhay ay wala sa yaman, wala sa talino, wala sa anumang bagay. Kundi, sabi po ng Jeremiah, huwag ipagmalaki ng mayaman ang kanyang kayamanan. Huwag ipagmalaki ng makapangyarihan ang kanyang kapangyarihan. Huwag ipagmalaki ng malakas ang kanyang kalakasan. Kundi ito, ipagmalaki niya na nakikilala niya ang Diyos na siya ang nagbibigay ng kahatulan sa mga tao. Kaya alam nyo, ang ganda po ng mensahe dito, meron akong gustong pansinin dito na kung ang Diyos ay nasa atin, ano pa ang problema natin? Mamaya papansinin natin yan. So, let's proceed first to the bad news na naranasan po ni King David. Sabi dito, to the chief musician upon Jonathan Elem Retchokim, make fun of David when the Philistines took him in Gath. So mga kabatid, sa mga hindi po naiintindihan itong chapter na ito, ang Israel po noon ay nasa matindi pong kabigatan. Na kung saan, walang sino man sa kanila ang kaya pong makatalo sa kalaban. Kaya naman po tayo ay parang bagabag o namumroblema para bagang ang pagsubok sa buhay natin, hindi na natin kayang lampasan. So, kahapon, ma-share ko po sa inyo, habang naglalaba po, para ma-enjoy ko po yung paglalaba, nag-play po kami ng panoorin, yung pong biyahe ng eroplano, na kung saan, ito na may pelikula na may lesson, pumasok sila dun sa malaking storm. And then, pagpasok nila dun sa parang umiilaw na bagyo, naintindihan nila na sila ay wala sa present time. Sila ay parang bumalik sa 1940. At ito po yung World War II, mga minamahal. Na kung saan, sila ay bumabiyahe lang papunta sa isang lugar, ay napadaan po sila sa tinatawag na war zone. Na imagine nyo, passenger airplane, biglang naging kalaban ng mga jet plane. Sila ay tinitira, sila ay tinitira po ng mga missile. At sa biyaya ng Diyos, nakailag naman. Pelikula nga po Kagaling naman. Sabi ko, imposible yun Kalaking eroplano, tapos hindi tamaan ng jet. At napabagsak pa ng airplane, sila nagkabanggaan. Sabi ko, ako'y natutuwa. Habang naglalaba, hindi ko na malayan. Marami na pala akong nakusot. Hindi pa tapos yung pelikula. Minsan blessing din po yun. Ano po yung lesson kong natutunan? Yung pilot po, napakakalmado niya lang. Anong sabi niya? Marami na akong pinagdaanan, pero ito yung pinakamahigpit. Pero, alam kong sasamahan tayo ng Diyos. Alam niyo po ba, nakalabas din uli sila doon. At ang pinakang twist ng story,
yung lalaking tumulong sa kanila nung panahong yaon, nung bata, pasahero po nila. Ano ho? Si Nigel ang pangalan. Pasahero po nila, yung tumulong sa kanila, kaya daw po, nalaman po ng mga tao yung radar. Kasi po, naglaglag sila doon sa time travel ng radar. At di doon ho naintindihan yung paggamit ng radar. Ano? Ang galing ng kwento. Pero mga minamahal, pag napanood nyo po yung pelikula, pati po kayo, kahit nakaupo lang, parang kayo mapapakapit sa inyong upuan dahil, could you imagine, nabutas na yung eroplano, tapos hinihigop na palabas yung lahat ng mga tao pag di ka naman kumapit, so, hindi ka pwedeng magpaisi-isi. Ang ibig sabihin ko, sa panahon ng matinding problema, meron tayong isa na tinatawagan dahil hindi natin kaya. I remember yung lumaban po ng debate sa Kristiyano, atheist po siya. Nung sumakay po ng eroplano, bigla pong yung eroplano ay parang bumagsak ng ilang segundo. Sabi nung atheist, oh my God! Alam niyo, pag sinabing atheist, hindi nga ako naniniwalang may Diyos. Pero nung babagsak ng eroplano, sabi nung atheist, oh my God! Naintindihan niyo po? Okay, so, mga minamahal, sa panahon pong ito, alam natin yung kwento, na ang buong Israel po ay nangangatog ang tuhod sapagkat walang makakasa sa kanila sa hamon po ni Goliath. Pero alam nyo, isang bagay po na itinuro po sa atin ni David. Sabi niya dun sa kwento, sino ba yung mayabang na yan na hindi naman tuloy ang puso para laitin niya ang bayan ng Diyos ng Israel? Ako ang lalaban diyan. No? Igagaya ko lang yan doon sa mga oso na aking pinatay para ingatan yung aking mga tupa. Dahil naranasan ko na kahit malaki yung kalaban ko, napagtatagumpayan ko. Dahil, ito yung mahalaga niyang sinabi, dahil ang kamay ng Diyos ay sumasa akin. The hand of the Lord was with me. Alam nyo, kapag ka po ang kamay ng Diyos nasa atin, walang problemang hindi natin kayang lampasan. No? Nung nag-preach po ako sa prayer and fasting, alam nyo, ang sagot talaga sa lahat ng ating problema, yung tayo kasiyahan ng Diyos. When the power of God is working in our lives, walang problemang hindi natin malalampasan. No? Kaya po, mga minamahal, nung panahon na ito, merong isang lalaki na pinakamaliit sa mga magkakapatid sa katayuan po ni King David. Siya po isang pastor, isa po siyang mag-aalaga ng tupa lamang, wala po siyang karanasan sa pakikipagdigmaan. Bakit ganon? Para ipakita ng Diyos na ang laban ay hindi sa atin. Amen? The battle is not yours. Kaya talo ka eh. Bakit? Ikaw ang nalaban. Apo, alam nyo, ako po'y naging manlalaro din at ako'y natuwa na mabalitaan na tuloy po yung palarong pambansa. Dahil naranasan ko din po makipaglaban. Alam nyo, kapag ka ang tiwala mo, inilagay mo sa iyong sarili, matatalo ka. Naranasan ko po, na kapag ang inuna mo ay yabang, talo ka talaga. Opo. Nakapanood ako ng basketball. Meron na lang pong 5 seconds. Lamang ng 2 ang kalaban. Abay, nag-early celebration. Alam niyo yung early celebration? Akala po nila tapos na ang laban. Kasi 5 seconds na lang eh. Aba, ay naibato pa ng kalaban, yung bola sa kabila. At sa malayong lugar, naitira pa yung bola na bitawan. At yung pala, pagka nabitawan mo na ang bola, hindi natatakbo ang oras. Mga kapatid, nag-shoot pa po yung bola. Natalo pa po yung mga nagse-celebrate na akala po nila panalo na sila. Mga minamahal, tayo naman po nakakapanood din ng mga laban. Ito pong buhay natin punong-puno ng laban. Punong-puno po ito ng digmaan. 3 po yung kalaban natin. Tandaan po natin.
Hindi natin kalaban ang pastor. Wala po yan dito. Yung bula ang pastor. Ano po? Pero yung pong tunay na pastor, hindi natin kalaban. Ano po? Hindi rin naman kapatiran. Wala po yun dun sa ating kalaban. Ano po? Sino ang ating kalaban? Una po, si Satanas. Pangalawa, ang sanglibutan. Nagtanim siya dito ng mga binhi para maging representative niya. At ang pangatlo, yung sarili po natin na tinaniman po ng binhi ng kasalanan. Kaya kung pag-uusapan po yung atin pong pagkatao, maliban ng tayo ipanganak na muli, eh hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya kailangan natin yung kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Yung pagbabago ng ating mga puso. Kaya nga po mga kapatid, ito po, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kapag ang tao po, wala siyang kapangyarihang itigil ang kanyang bisyo, wala pa siya kay Kristo. Sapagkat ang kapangyarihan ni Kristo, na Diyos na nagkatawang tao, na matay siya para iligtas tayo, yun talagang talagang hindi mo kayang pigilin na gagawa sa buhay mo, na magiging baligtad yung pananaw mo sa buhay. No? Yung gustong-gusto mo dati, ayaw mo na ngayon. Yun namang ayaw mo dati, yun na ang gusto mo ngayon. Ano ba yung ayaw mo dati? Diyos. Sino sa atin dito gustong-gusto ang Diyos? At talagang kahit nabagyo, nasimba pa rin sa Katoliko, maghapon pa. Meron kayang gayong Katoliko maghapong nasimba? Walang ganun. Amen po. Sa pistahan, maghapon. Pero sa pagsimba, yung iba hindi pa tapos ang misa, lumalabas na. Umuwi na, naglolomi na, nagpuputo bongbong na at nagbibibing ka na, So, ganyan po ang buhay, Kaya, salamat sa Panginoon na bago yung buhay natin. It is all by the grace of God. Walang magsasabi sa atin dito na, kaya ako naman nakilala ang Panginoon pinili kong sarili kong makilala siya. No. Mananampalataya na po tayo. Kung wala ang Panginoon sa buhay natin, di natin kayang sumimba. Sasabihin ko sa inyo. Mahirap po ang sumunod sa Diyos. Kapag hindi tayo nagtagumpay sa sanglibutan, kay Satanas at sa ating sarili. Lalo pagka ganyan ang panahon, tas may simba, ay pagligo pa lang, problema na, battle na po yan. Kaya yung iba, maghihilamos na lang. So, kaya kahapon po, parang tanda ko, hindi pa ako nakakaligo kahapon. Hindi pa nga. Pero ako'y nakapag-les na kahapon, kung saan-saan ako nakarating. Malayo na narating ko, pero hindi ako naliligo. Pero promise, liligo po ako ngayong araw na ito. So, mga batid, yun lang po yung laman po nito, in verse 1 to 8, na kapag tayo po ay malapit sa Diyos, ang kalaban po hindi tumitigil. That is the message. Araw-araw tayo po'y kanyang gustong siraan, gusto niya po tayong pabagsakin. Gumagawa lagi siya ng kasamaan tungkol sa atin. Siya'y lumilika ng mga masamang kaisipan sa ating isipan na kailangan nating labanan. Sabi ng Bible, isuot ninyo ang helmet of salvation. Ligtas ka na, hindi ka na dapat magpaalipin sa kasalanan. Ilagay ninyo ang breastplate of righteousness. Yung sanggalang ng katwiran. Nung ang Panginoong Hesus tinutukso, ang sabi niya, ganito, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kaya pagka kayo may trabaho ng linggo, labanan ninyo. Sabihin ninyo, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao. Huwag ninyong hayaan na kayo ay alipinin ni Satanas. Dahil direkta ko pong sinasabi lagi, kung hindi ka sumusunod sa Diyos, sa dyablo ka sumusunod. Amen. Tama ba yun? Alam naman natin, kapag ka umaga, dapat nating unahin prayer at saka Bible. Pero pag hindi yun ang inuna mo, abay hindi ang Diyos ang sinunod mo. May iba kang sinunod. Diba? Ganun na dati buhay natin. Tayo ba'y pinagpala? Gigising ng umaga, hahawak si cellphone, titingin ng update, maglalaro ng kung ano-ano,
hahawak ng trabaho. Pero ano nangyari sa buhay natin? Lagi pa rin ganon. Pero subukan po ninyo. No? Ang devotion ko po kaninang umaga, si Jesus ay hindi gumagawa po ng makapangyarihang gawa sapagkat sila'y walang mga pananampalataya. Pero remember, nung may lalaki pong nagsabi, Panginoon, may sakit yung aking alipin. Pero alam kong ikaw lang ang makakapagpagaling sa kanya. Abay, ang sabi po nung wala akong nakitang ganyang kalaking pananampalataya. Ay mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya. Umuwi ka sa iyong bahay, pinagaling na siya. Dahil sa iyong pananampalataya. Alam nyo, kahit po ang Tita Olive, hirap po maglakad. Kung tayo maniniwala, baka isang araw lumaban po ito ng Olympics. Ano po? Parang ang hirap. Pero walang imposible eh. Walang imposible sa Diyos. Ano po? Yung mga hindi natin kaya, kaya natin yan. Sa mga naninigarilyo, hindi mo kayang tanggalin. Kaya yan. Pagka sinabi ka ng doktor na, sige pa, tuloy ka pa. No, mamamatay ka na. Pag di mo tinanggal yan, di salamat. Posible. Amen? Okay, ano yung pagpapalit mo? Yung sarap o yung buhay mo? Maraming tao, wala na, stroke na, saka pa niya pipiliin ngayon ang tama. No? So, sana naintindihan niyo po ako. So, ngayon, punta po tayo dun sa good news. Ano yung good news? So, di tumawag nga po itong si David. Ano po? In verse 9 to 13. Ako'y tumawag sa iyo upang ang aking mga kaaway ay matalo ko o mapuksa sapagkat ikaw ay sumasa akin. No, alam naman natin yung kwento, natalo po ni David si Goliath. At nung natalo niya po si Goliath, ano po nangyari? Nagtakbuhan po yung mga Pilisteo. Bakit? Natalo nga yung champion nila. Natalo na nga yung pinakang mahusay nila. Hindi kaya nang talunin yung mga pun. Kumbaga sa chess, marunong ba kayo maglaro ng chess? Yung pinapalaman sa tinapay? Chess ba yun? Okay. Yung Eden chess, Okay. So, kapag ka po natalo na yung king, wala na. Taob na lahat yung yung queen, yung mga pawn, ganyan po yung larong chess. Po? So, pero pagka yung pawn lang at saka yung mga rook, yan lang ang nakuha mo, may bishop pa, may king, hindi ka papanalo. Kailangan yung king ang iyong makorner at siya'y makain mo. Po? Ganun din po. Nanalo po itong si David nung siya po ay tumawag sa Diyos. Ano yung keyword? For God is with me. I want to quote the word of Apostle Paul na hindi niya yung salita. It is the word of God. Na sabi niya, if God is with me, who can be against me? If God is before us, who can be against us? Kung ang Diyos ay sumasa atin, meron bang makatatalo sa atin? Di ba? Meron pa. Kaya nga po, ang maganda po dito, in God, I will praise His word. Mga batid, ito yung pinakang mensahe. Marami sa atin, hindi natutuwa sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi naman nagtitiwala sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po. Maraming Kristiyano, mas pinipili pa rin nila ang wag mag-stay maghapon sa church dahil meron silang dahilan. Pero tandaan niyo po, kapag nagtiwala kayo sa Diyos, mas gagawa siya ng mga dakilang bagay sa ating buhay. Minsan talagang kailangan. Oo, kung ikaw ay halimbawa may trabaho ka ng linggo at alam mo namang ang linggo'y para lang sa Diyos. Lunes hanggang Sabado'y para sa iyo na. Kukunin mo pa yung linggo. 'Di ba? Parang na 'yon, absurd na 'yon. Parang talagang direkta kang rebelde sa Diyos nun eh. Imagine mo, 6 na araw sa iyo na, linggo'y kukunin mo pa. Kumbaga sa anak, abay anak, puro trabaho ka na lang hindi ka na nauwi dito sa bahay eh. Diba? Ano sasabihin mo?
Huwag na kayong magtampo, inay. Alam niyo naman ako may trabaho eh. Pero bilang magulang, masakit din naman yung puro pera ka na lang. Na wala na kayong time para mag-bonding. Di ba? Ganun lang po. Kaya ito po, paano pastor kung dahil po na pagsunod ko sa Diyos, sisimba ko ng linggo, maghiwalay kaming mag-asawa. So what? Maraming naghihiwalay ng mag-asawa dahil nangalun niya. Hello? Maraming nga naghiwalay dahil nakulong. Oh. Dahil ba sa ayaw mong maghiwalay, sasama ka na sa kulungan? Kung halimbawa adik asawa mo, ano sasabihin mo? Dahil mahal kita, I will follow you. Yabang po yun. Dadalawin mo pero di ka sasama. Eh kung sa mali nga, kung sa kasalanan nga, handa kayong maghiwalay. Pero pag sa Panginoon, takot ka. So, parang ang hirap. Paano pastor kung mawala naman ako ng trabaho? Eh ang inyong lingkod, walang trabaho, ay binubuhay ng Panginoon. Eh kung wala kang trabaho, di maglingkod ka sa Diyos. Amen? Parang kakunti na amen. Eh bakit? Eh nakamute ang aking tinuturuan. Ano? Ted, sana umi-amen kayo diyan. Hindi yung para kayong ano sa akin na parang ang dating pinatamaan na naman ako ni pastor. Tandaan po ninyo, ang salita ng Diyos walang sinisino. Kahit pa mayor ka pa, kahit pa ikaw ang pinakamayamang tao, dapat kang lumuhod sa harapan ng Diyos. Ano, kaya sabi nga ng Panginoon, darating ang panahon na lahat ng may tuhod, luluhod. Lahat ng nasa ilalim ng lupa, ibabaw ng lupa, nasa itaas sa langit, luluhod sa pangalan ni Jesus. Because Jesus is Lord. No? Kaya mga kapatid, ngayon pa lang gawin na po natin. At tandaan nyo po, walang napahamak dahil sumunod sa Diyos. Ganda ng mensahe sa prayer and fasting Nung ako'y sumunod sa panawagan ng Diyos, hindi ako napahamak. Manapay, dahil sa buhay ko, marami ang naisalba. Di ba? Pero marami ayaw umalis sa kanyang comfort zone. Napaka-selfish. Hindi ako aalis dito. Masaya na buhay ko dito. Alam nyo, kung akong tatanungin, ayoko na pong umalis dito sa Tabangaw. Sarap buhay ko dito. Hindi na ako naupa ng bahay. Pero pag pumunta kami ng Rizal, uupa uli kami ng bahay doon. Dahil wala naman kaming bahay doon. Ano? Kaya nga po. Pero bakit nga ba? Alam nyo, mas doon po natin mararanasan ang kabutihan ng Panginoon. Huwag nating maranasan ang kabutihan ng Diyos dahil mabuti tayo. Hindi nga tayo mabuti, walang mabuti. Kaya, in God, I will praise His Word. In the Lord, I will praise His Word. Bakit inulit-ulit diyan? Alam nyo, nung panahon ako po ay pag ganon-ganon, parang hindi ko alam ang gagawin ko, nabasa ko po yung Psalms 27:10. Ano yung nakasulat doon? Pabayaan man ako ng aking ama at ina. Pastor, kahit ba masama ang ginagawa, abay hindi ang context noon ay gumagawa ka ng masama. Papabayaan ka talaga ng magulang mo kung talagang matigas ang ulo Pero kung matigas ang ulo mo sa Panginoon, ano ibig sabihin noon? Yung tama yung ginagawa mo. Halimbawa, huwag kang magsimba. Hindi po, sisimba po ako. Ay siya, lumayas ka na dito. Yan ang ibig sabihin po ng kung saan tumatayo ka sa kalooban ng Diyos. Pinanghawakan ko po ito. Pabayaan man ako ng aking mga magulang, dahil may dadamputin ako ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Hindi lang ako dinampot ng Panginoon. Pati yung aking pamilya na minsan na akong binitawan. Kasi nung ako'y pinapersikot nila, binitawan nila ako Yan na, ikaw na lang diyan. Ikaw na lang magbaptis. Pero salamat sa Diyos, halos lahat kami baptist na. Yan ang maganda. Ano po? Okay, kararating lang ng isa nating kasamahan na dating ako'y pinabayaan. Pero alam nyo, kahit ako'y pinabayaan niya noon, hindi niya ako kinampihan. No? Nung siya'y nangailangan, ay akin po siyang pinuntahan. No, huwag mong gantihan ng masama ang gumawa sa'yo ng masama. No, kaya purihin po ang Panginoon. Dahil sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon, babalikan ko lang ang salita ng Diyos. Salamat Panginoon, may salita ka na ngayon po ay aking dahilan para purihin ka. No. So, verse 12.
ang iyong mga panata ay nasa akin, ay ako'y magpupuri sa iyo. Aking mga kapatid, once na ang Diyos nagbitaw ng pangako, tandaan niyo po, siya lang ang nangakong hindi napapako. Kaya mga kapatid, sa Bible, mahirap magtiwala sa tao. Jeremiah chapter 17 verse 5, sumpain ang taong tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig. Mapalad ang taong tumitiwala sa Panginoon. No? Blessed is the man that trusted in thee. Thy vows are upon me, O God, I will render praises unto thee. Verse 13, dito po tayo magtatapos. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa mula sa kamatayan. Praise the Lord. Are you saved? Kapag ligtas ka na, ligtas na ang iyong kaluluwa. Hindi kagaya ng mga INC hanggang ngayon, inililigtas pa rin nila ang kanilang sarili. Yung Sabadista, sinusunod pa rin nila yung 10 utos. Kaliwanag ng Santiago 2:10, yung sundin mo ang kautusan at nagkasala ka sa isa, nagkakasala ka na sa lahat. Nabasa nyo ba yon? Ano? Kumbaga, perfect na sana yung mukha mo, nagkaroon ka lang ng maliit na tagyawat, ready ka na eh. Hindi to pwede. Bakit? Kahit anong ganda mo nakatigyawat ka lang ng isang malaki. Alam niyo kung gaano kalaki? Kasi laki ng abukado. Yan, si Joby may dalang abukado. Ano po? Ang ganda mo nga. Tinubuhan ka naman ng ganong isa lang. Abukado naman. Ano ho? Sabi po nung malimit ang tagyawat tumutubo sa muka. Baliktad daw po yung tagyawat tinubuan ng muka. Ano ho? So mga batid, kaya mga minamahal, nung iniligtas tayo ng Panginoon, dapat makita po natin tayo makasalanan. Kapag pinag-aralan nyo ang Book of Leviticus, baligtad, nung nalamang may ketong, yung tao, at namuti, at puno siya ng ketong, doon lang sa dineclare na malinis. Alam nyo bakit? Sapagat ang kalinisan po ay hindi nanggagaling sa ating karumihan. Kaliwanag naman yan po. Hindi manggagaling sa atin ang malinis dahil tayo marumi. Saan manggagaling yon? Sa Panginoong Yesus. Inimpute niya sa atin ang kanyang righteousness para tayo'y makagawa ng katwiran. Dahil kung atin lang, tingnan nyo, bakit mali ang pinagagawa natin? Galing sa atin Pero pag galing sa Diyos, laging tama. Yung pagiging magagalitin. Aminado po yung kahit nga po mga pastor Mga pastor, pag ang mga miyembro pasaway, nagagalit. Ako naman hindi galit pag nagpipreach. Nagpapaliwanag lang. Dala lang ako ng aking emosyon. Pero iba yung galit, talagang naninipa. Talagang minumura na ang mga member. Pero salamat sa Diyos, sapagkat natutunan kong may panahon din sa kanilang sila'y matututo. Bakit? Kundi man sila matuto sa salita ng Diyos, matututo sila sa gawa ng Diyos. Amen. Yung mga backslider, hindi ko sila kayang turuan sa magitan ng salita. Tuturuan sila ng Diyos sa magitan ng gawa. Bakit? Papakita ng Diyos. Yan kasi ang ginawa mo. Sinunod mo yung sarili, di napala mo. Yan, ano po? Kaya salamat sa Diyos kung tunay talaga, parang prodigal son yan. Babalik yan sa Panginoon. So, pagligtas, once saved, always saved. Pero mga kapatid, ano yung mapapansin natin ditong kasunod? Kung niligtas mo nga ang aking kaluluwa, di kaya mo rin akong iligtas sa pagbagsak. From falling away. Kung nailigtas mo aking kaluluwa sa kamatayan, di mas kaya mo akong ingatan sa aking paglakad. Kaya mga kapatid, nakakatuwa po, ang sarap pagbulayan ng salita ng Diyos. Ikaw ba ay maraming maling lakad sa iyong buhay? Hindi mo yang kayang itama. Diyos lang ang kayang magtama niyan. Bigyan ko lang po kayo ng asayan. Sabi po ng Revelation chapter 2, meron akong laban sa iyo na nawala ang una mong pag-ibig sa akin. Ano po? Chapter 2 verse 5 yata yun. Thou hast left thy first love.
Paano tayo makakabalik? Remember where thou hast fallen. Ano yung bagay na kinabagsakan mo? Kung lalaki ka, baka na Batseba ka. Kung bakla ka, baka na Samson ka. Kung ikaw naman ay mukhang pera, baka naman nasa Satanas ka. O, na-scam ka. Ano, mukha kang pera, gusto mo, yung pera mo, dumami pa. Ano nangyari? Lalong nawala. Di ba? O, baka naman ikaw ay may galit, di ka makapagpatawad. Sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin, kaya kitang patawarin. Alam nyo, mahirap hindi magpatawad kung pinatawad ka din lang. Kanina po, yung aming dryer, dinala nung lalaki. Ano ho, si Brother Janjan. Ninakaw sa amin ng harap-harapan. Pero nagpaalam naman ho, kayo naman. Pero alam nyo, bakit mo ipagdadamot? Sila din naman halos ang nagbigay nun. Ang hirap kong ipagdamot yung alam mo namang sila din naman ang ginamit para magkaroon kami. Alam nyo, madamo tayo kasi feeling natin atin yung mga bagay. Pastor, pinagtrabahoan ko to sino nagbigay ng buhay mo, ng lakas mo? Di ba ang Diyos? Di wag tayong madamot sa Kanya. Ano po? So, ikaw ba ay may pinagdadaanan? May problema ka ba? No? Ikaw ba ay may pangangailangan? Kahit pangangailangan po, may solusyon ng Panginoon. Ano po yung solusyon ng Panginoon? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. May share lang po namin ng konti sa inyo. Nagkakaroon po tayo ng tithes and offering at bagaman hindi lahat ay nagbibigay sa misyon, salamat sa nagbibigay sa misyon. Pero lang nyo, nag-abot po tayo ng pera sa misyon, ano po, sa mga nagmi-misyon. Inabutan po namin ni Sister Margie. Sabi ko, ikaw na mag-abot doon, ikaw na mag-abot din No? Nag-abot po tayo. Kung isipin namin, kailangan din naman namin. Bakit? Magmi-mission din naman kami Pero alam nyo, subok na namin ng Panginoon. Kapag may binitawan ka para sa Kanya, ibabalik niya yan ng marami. Amen po? Amen. Sa biyaya ng Diyos, mas malaki pa yung ibinalik ng Panginoon sa araw nung kami nagbitaw ng pera. No? Kaya mga kapatid, salamat, lahat ng problema ay kaya pong solusyonan ng Panginoon. No? Kaya sa umaga pong ito, sana po tayo pinagpala ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos sa langit, maraming salamat po. Wala po kaming ipagmamalaki kung wala ka sa aming buhay. Dahil hindi naman talaga kami ang humanap sa iyo. Hinanap mo kami, Panginoon. Dati ang iyong salita, basura lang sa amin yan. Kaya nga, ngayon nararanasan namin yung pag nabigay kami ng babasahin. Bakit itong mga taong ito itinatapon yung babasahin? Kasi hindi nila yung naiintindihan. Kumbaga po sa mangyan, Panginoon, yung mangyan, nakakita na ng ginto, hindi niya alam na yun ay ginto, mamahalin. Nakakita na ng diamante, inihahagis-hagis lang. Kasi nga po, hindi niya alam na yun ay malaki ang halaga. Pero nung nakita ito nung marunong, Panginoon, nagbuwis buhay po yung marunong para makuha doon sa mangyan yung diamante. Panginoon, ganun din po yung illustration. Kung ang iyong salita, tinatapon lang namin para kaming mangyan. Wala kaming karunungan. Pero salamat, dahil ni Kristo, nagkaroon kami ng karunungan. Siya ang tunay na karunungan. Na kahit kami po ay may problema, may pangangailangan, o Diyos, ikaw din po ang mismong sagot sa aming mga problema. Ikaw po ang tinapay, ikaw ang buhay, ikaw ang tubig, ikaw ang kaibigang tunay, ikaw ang aming creator, ikaw po ang nag-aalaga sa amin, ikaw ang tagapagligtas namin. O Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Kaya ngayong umagang ito, we thank you, O Lord, for every blessing, especially sa iyong salita na nagko-comfort sa amin. We give
back all the glory and praises this morning. In Jesus' most precious name. Amen and amen.